Daily Horoscope, June 9, 2025, para kay Gemini. Okay. Gemini, you need to focus. This card showing na may mga decision daw na kailangan paglaanan ng panahon or palawakin mo pa yung mga bagay-bagay para sa'yo. Kasi nakikita ko dito sa cards na you feel unsuccessful, you feel sometimes na parang not enough pa yung mga bagay na ginagawa mo sa ngayon. Kasi alam kong meron ka pang kakayahan na mas mapaunlad mo yung sarili mo, kaya lang this card showing kasi nawawala ng pagkilos o paggawa. So, ibig sabihin, dumedepende ka dun sa sitwasyon na parang okay ka pa naman sa ngayon, but still, you need to do something na mas makakapag enhance sa'yo o mag-work pa yung mga bagay-bagay para sa'yo. Focus, Gemini, and then one step lang muna. Wag ka munang yung maraming gustong gawin sa buhay kaya hindi na puproceed kaya hindi nagagawa. Focus, yun yung sinasabi sa card, at grab the opportunity. Kulang tayo sa pagkilos at paggalaw para mas ma-enhance pa natin kung ano yung meron sa atin sa ngayon. Tayo kay Scorpio. Scorpio, these connections itong bumubungad sa akin. The card said here, may mga bagay daw nagkakaroon ng problema regarding sa connections mo with other people. You need to make sure na yung mga bagay na iniisip mo, parang hindi lang yung para sa side mo. Let's say, kung magdidesisyon ka dun sa connection ng ibang tao, lagay mo yung sarili mo dun sa sitwasyon nila. Kasi this card showing na parang you need to understand yung situation ng mga taong nakapaligid sa'yo. Sabi dito sa cards, may pagpapala naman, may mga blessing, but still, merong mga disconnections at merong mga nagba-blockage para sa'yo. So, kailangan mas nagkaroon tayo ng peace of mind, parang ganyan, no? Kasi the more na nagkakaroon ka ng conflict, the more nawawala yung mga blessings sa'yo. Punta tayo kay Cancer. Cancer, sabi dito sa cards, may mga bagay daw na nagiging magulo pagdating sa relationship. This card showing also na may konting kabiguan pero nakikita ko yung personality mo na gusto mong tapusin at ayusin yung mga bagay-bagay. Sabi dito, nawawalan ka ng action kasi dumidepende ka dun sa mga taong nakapaligid sa'yo. Pero regarding sa finances, this showing luck, swerte, abundance, no? Nakikita ko nagkakaroon ka ng kakayahan na tumulong pagdating sa finances. But then, the card said here, iset aside mo yung sarili mong battle dun sa pagkuha ng mga pangarap mo. Kasi meron akong nakikita dito, toxic, mga problem, may mga betrayal card ka. Pero kailangan kasi maging wise ka dun sa pag-adapt mo, or sabihin natin, maging wise ka tungkol dun sa kung paano mo i-arrange yung mga bagay-bagay. Huwag mong hayaan na yung ibang aspeto ng buhay mo nagkaroon din ng conflict dahil dun sa emosyon na meron ka para sa ibang tao. Punta tayo kay Capricorn. Capricorn, the card said here, nakikita ko yung mga desisyon daw na ginagawa mo. Magiging maganda kasi nakikita ko dito yung gumagawa ka rin, nagbibigay ka rin ng effort para dun sa partner mo or maayos na pakikipag-ugnayan. Sabi dito sa cards, may mga bagay lang talaga na hindi naaayon sa'yo kahit kagustuhan mo, especially pagdating sa iyong career, no? Hayaan mo lang kasi nakikita ko dito, meron naman talagang para sa'yo. So, kung ikaw ay isang Capricorn na hindi na po proceed yung mga bagay-bagay pagdating sa iyong career, sinasabi lang ng cards na this is not meant for you, kaya nangyayari yon. Meron talagang plano o meron talagang si universe nilaan para sa'yo. And then, nakikita ko dito yung happiness at good. Parang maayos na desisyon mo. Kaya okay lang yan.
Punta tayo kay Sagittarius. Sagittarius, the card said here, may mga missed opportunities ka na. This card showing dahil dito sa missed opportunities na to, nawawalan ka ng kakayahang tumulong or ibigay yung 100% mo, no? This card showing kasi na hindi porket meron ka ngayon at stable ka, palalagpasin mo na kung ano yung dumarating pang mga tawag doon, mga pwede pang ikaunlad mo. So, grab the opportunities. Nakikita ko dito yung connections with other people. Sabi dito sa cards, explore mo lang yung sarili mo, lalo na sa mga taong panibagong paparating sa buhay mo. Or sabihin na natin yung parang may mga blessing kasi nakikita ko dito na napapaligpas mo, lalo na mga opportunities. No? Focus muna, sabi dito sa cards, and palawakin mo lang yung yung community mo. Palawakin mo lang kung ano yung nasasakupan mo. Kasi nakikita ko dito, ito yung magdadala sa iyo ng luck or swerte. Punta tayo kay Virgo. Virgo, this card showing na may mga bagay daw na nasira or nawasak na. Ito yung nagiging dahilan kung bakit nai-stagnant ka sa isang sitwasyon. Virgo, sabi dito may mga maling gawa, pero wag mo nang hayaan na ma-stagnant ka. Wag mo nang hayaan na nandyan ka pa rin sa isang sitwasyon na alam mong hindi mo deserve. This card showing to grab the opportunity, lalo na kung ito ay makakapagpaboost sa'yo or makakapag-enhance sa'yo. Focus ka muna kung paano ka mag-grow. Huwag ka muna mag-focus dun sa mga na-loss mo or mga bagay na nawala na sa'yo. No? Sabi dito sa cards, may mga bagay daw na nasira na or yung pinaghirapan mo napunta sa nawala ng saysay. Kaya ito yung nagiging dahilan kung bakit ka nakaka-stagnant, na nawawalan ka ng tamang direksyon. But sabi dito sa cards, you need to move forward. Move on na, tapusin na natin yung mga dapat tapusin at mag-focus tayo kung paano tayo uunlad ulit at makakapagsimula ulit. Virgo. Pupunta tayo kay Libra. Libra, na konting hinay-hinay sa paggastos, Libra. This card showing na may mga pagkakagastusan tayo Pero sabi dito, you need to be careful sa mga taong tutulungan mo din. Sabi dito sa cards, may mga maling gawa kasi. So, maaari yung mga taong tumutulong, ang mga taong lalapit sa iyo, maaaring hindi masuklian or hindi maibalik yung mga bagay na nahiram sa iyo or sabihin natin kung tumulong ka, baka mapasama ka pa. Kaya medyo ingat kung paano tayo magtitiwala, kung paano tayo magbibigay, at kung ano yung tulong. Kailangan laging may tawag doon, may limits kung paano tayo tutulong sa ibang tao, Libra, no? This card showing na may mga paparating na blessing but you need to take care of your blessing. Alamin mo kung saan mo dapat ilalagay yung mga resources mo. Punta tayo kay Pisces. Pisces, this card showing you need to do some actions, lalo na pagdating sa finances. Sabi dito sa cards, may mga bagay daw na dapat nang sukuan o kailangan ng bitawan. Lalo na pag mga maling connections ito. Sabi dito, pag may mga maling desisyon, always remember na kung hanggang saan yung dapat kang magbigay or kung hanggang saan yung dapat na lagyan mo ng boundary sa sarili mo, Pisces. This card showing kasi na may maling connections with other people kaya nadadama yung iyong finances, no? Sabi dito, pagsuko daw sa mga maling relasyon or maling connection, mga maling desisyon. Sabi dito, pag alam mong mali, you need to make boundaries. Alam mo kung hanggang saan lang yung dapat na pagbibigay na dapat mong ibigay, no? Love yourself, Pisces. Ito yung sinasabi dito sa cards. Punta tayo kay Aquarius.
Aquarius, this card showing good connections, kaya lang may konting sigalot regarding sa finances. Sabi dito sa cards, hinay-hinay daw tayo sa paggastos kung hindi naman natin kailangan ng lumayo o mag-travel, at kung ito daw ang nagiging dahilan kung bakit tayo gagastos, isang tabi mo muna natin ito dahil nakikita ko dito sa cards, may kailangan kang paglaanan ng iyong finances, no? Connections with other people magiging maayos. Kaya kung ano man yung sigalot, tampuhan, or awayan na meron ka ngayon regarding sa mga taong nakapaligid sa iyo, maaari itong matapos at magkaroon ng isang peaceful talk or magkabati kayo, no? So, focus kung paano o mas mapapabuti o mapapagaan yung iyong kalooban. Gayun din yung mga taong nagkaroon ng igwatan sa inyo, parang ganun, yung konting tampuhan o away. Punta tayo kay Taurus. Taurus, the card said here, mag-focus daw muna at iwasan yung mga makamundong gawain. This card showing nawawalan ng kakayahan na magbigay, pero kailangan kasi talaga meron kang yung parang meron kang limit sa pagbibigay. Sinasabi dito pagdating sa finances, magiging maayos daw. Basta tuloy-tuloy lang, iwasan muna yung mga makamundong gawain. Yung makamundong gawain like alak, bisyo, yung mga something like na party, yung mga ganyan. No, sabi dito sa cards, focus muna sa sarili at mag-focus pagdating sa finances. Kasi nakikita ko dito, may mga gusto kang gawin may mga gusto kang bilhin, may mga gusto kang gawin, may mga gusto kang, kaya lang hindi mo siya nasasakatuparan kasi may kulang. So, focus muna kung paano mo matatabunan yung mga pangangailangan mo by yourself muna. Punta tayo kay Aries. Aries, the card said here, good connections with other people. Or sabihin natin, may maayos na ugnayan sa lovers, may maayos na ugnayan pagdating sa connections with other people. Sabi dito, yung injustice, isinukuan na, good decision, lumayo sa mga conflict or kaguluhan. Sabi dito, but also, kailangan ka mag-focus dun sa mga betrayal na paparating sa'yo. You need to learn how to control yourself, kung paano ka makisalumuha sa ibang tao. Kasi this card showing na may mga nagbibitray sa'yo, may mga etong cards na to nagso-showing na may mga unresolved problem ka pa. Pero this card showing din also na parang you need to focus. Alamin mo kung hanggang saan lang yung dapat mong ibigay o ipagkatiwala sa ibang tao. Yun yung ibig sabihin dito sa cards na to. Sabi dito, right decision daw yung pag-iwas sa mga kaguluhan, but still hindi natatabunan o hindi natatapos yung mga bagay-bagay na dapat mong matutunan dun sa mga pangyayari na naganap sa'yo. Punta tayo kay Leo. Leo, the card said here, confused. Sabi dito sa cards, naguguluhan ka daw sa bagay-bagay. Pero this card showing, kailangan mong ipaglaban pagdating sa mga pentacles or sabi natin kaperahan. Sabi dito, kung maguguluhan ka, you need to make sure na yung pag-grab ng opportunities, hindi ka mag-alinlangan or hindi ka magsalang dalawahan. Kung may mga paparating, kung ikaw ang isang Leo na may gustong humanap ng trabaho or magbukas ng business, something like na pagdating sa kaperahan, grab the opportunity. Or ikaw yung isang Leo na gustong mag-change ng work for better kasi may nakita ka, parang ganon, no? You need to grab the opportunities, gumawa ng pamamaraan, kasi nakikita ko dito yung confused, kasi naguguluhan ka, hindi mo alam yung mga paparating sa'yo kung much better pa ba or mag-stay ka na lang dun sa meron ka. But the card said here to grab the opportunity kasi may mga paparating pang blessing sa'yo at mas magiging maganda yung flow ng finances sa'yo. So, wag kang mag-alinlangan pagdating sa mga ganon.
grab mo lang yung opportunity na meron dyan sa'yo ngayon kasi nakikita ko magiging successful at ikasasaya, mas ikauunlad mo siya. At ito po ang aking daily horoscope. Salamat po sa sumusubaybay. Paalala po, ito'y gabay lamang sa araw-araw.